Hindi mo ba napapansin kahit ilang issue na ang pumutok, mula korupsyon, kapabayaan hanggang mga lantarang kasinungalingan, ang dami pa ring sumisigaw ng suporta, loyal pa rin, dedepensa pa rin. Tanong natin ngayon, bakit nga ba? Number 1, blind devotion. May mga taong hindi sumusuporta kundi sumasamba. Kahit sablay, pipilitin pa rin ipagtanggol. Kahit mali, gagawa ng rason. Parang hindi leader ang turing kundi santo. Ayon sa mga eksperto sa social psychology, ito'y bahagi ng tinatawag na identity fusion. Ibig sabihin, kapag nadikit na masyado ang pagkatao mo sa pinuno mo, pakiramdam mo kapag inaatake siya, inaatake ka rin. Kaya kahit mali siya, kailangan mo siyang ipagtanggol para ipagtanggol ang sarili mo. Number 2, groupthink. Kapag ang paligid mo, pamilya mo, tropa mo, komunidad mo, lahat pro sa isang politiko, kahit anong sablay niya, mapapaisip ka rin, baka ako ang mali. Ito ang tinatawag na groupthink. Hindi ito talino ang basehan, kundi takot na ma-left out. Diyan nagsisimula ang collective blindness. Number 3, troll culture and propaganda. Sa dami ng fake news, paid content, tsaka online manipulation, hindi mo na alam kung sino ang totoo at sino ang script lang ang sinusunod. May mga troll farms, may mga content creator na bayad para lang magpa-trending ng narrative. May media outlet na mukhang PR agency, kaya kung hindi ka mapanuri, madadala ka talaga. Number 4, selective memory. Isa pang problema, short-term memory ng ilan nating kababayan. Nakalimutan na kung gaano kalaki ang utang ng bansa. Nakalimutan ang mga pangakong hindi natupad. Ang natandaan lang, matapang, may malasakit, simple mamuhay. Ang tanong, saan dinala ang bayan? Number 5, emotional loyalty. Ang suporta minsan hindi galing sa utak, kundi sa puso. May ilan na natulungan, may nakilamay, may nakabayan, at doon nabuo ang emotional na loyalty. Walang masama doon, pero hindi rin dapat doon natatapos. Ang tunay na malasakit dapat hindi lang sa tao kundi sa bayan. Number 6, broken trust in alternatives. Yung iba naman hindi loyal kundi pagod. Sawang-sawa na sa ibang politiko, kaya kahit alam nilang may sablay ang idol nila, sinasabi na lang nila, lahat naman sila pare-pareho. Boto na lang kaya natin ang lesser evil. Pero teka, kung pare-pareho lahat, hahayaan na lang ba natin manatili ang mali? Ang papel ng media at social media, minsan ang pinanggagalingan ng pananaw ng tao at hindi sariling analysis, kundi content na nakikita araw-araw. Kaya kung ang algorithm ay bias, kung ang media ay may kinikilingan, paano pa makakakita ng buong larawan ng Pilipino? Kaya ito ang hamon ko sa iyo. Huwag mong hayaan na ang loyalty mo ang bumulag sa katotohanan. Huwag mong ipagpalit ang kinabukasan ng bayan sa utang na loob. Huwag mong gawing Diyos ang politiko. Hindi ito laban ng kampo mo o kampo ko, hindi ito laban ng pula o puti, hindi din ito laban ng Marcos o Duterte. Ito ay laban ng tama, laban sa mali, laban ng katotohanan, laban sa propaganda, at laban ng mamamayang mulat kontra sa bulag na pagsamba. Kaya kung ikaw ay gising na, ipasa mo to, share mo. Dahil kung hindi tayo magsasalita, sino pa ang aasahang magmulat sa bayan?